Hello, what's up guys? Ron here and welcome back to my channel. So day 63 na tayo guys. Tuloy-tuloy lang yung daily vlogs, daily diary natin. So state na naman natin yung mga nangyari kahapon at saka ngayon. So nangyari kahapon after ko dun punta dito. So pumunta ako ng Oval, nag-practice ako ng shooting. So pagkapunta ko ron, nag-uulan. Sobrang lakas ng ulan. Tapos nung huminto yung ulan, eksakto, isa't kalahating oras. So yung ginawa natin doon is practice ng shooting at saka dribbling. So yun yung ano natin ngayon, task, daily routine. At ngayong bakasyon na 4 na araw is yun lang yung ginawa natin. No more tawag dito. No more vacation goals, no more travel goals. Ang goal natin ngayon is maging malakas at maging magaling at maging mabilis at maging matalino. So yun yung goals natin. To have that knowledge, to have that wisdom that we can use in order for us to succeed. In order for us to succeed. That's what my financial goals, physical lifestyle, healthy goals, health goals, health goals mentally. So yun yung mentally healthy and physically healthy, at saka physically strong and mentally tough. So we have to acquire more knowledge and information, and we have to apply that information into ourselves. So I always saying this in my life is all about memorization. So yun lang po yung na figure out ko. In order for you to succeed, you have to memorize the things that the successful people do. So, yung mga ginagawa ng mga successful na tao, kailangan yun din ang gagawin mo. For the first time na gagawin mo yun, siyempre first time mong gagawin, sobrang hirap nun. But by doing it repeatedly, and by doing repeatedly, you are memorizing every line, every details, every action, every word that comes out in your mouth, that comes out in your mouth is coming from the habit that you used to do. So what I'm trying to say now is, kung gusto mong maging successful, kailangan mong gawin yung mga ginagawa ng mga successful na tao. At sa kapag unang beses mo pa lang siyang gagawin, ay ang mahirap siyang gawin. So kailangan mo yun gawin ng paulit-ulit. At kapag ginawa mo yun ng paulit-ulit, mamememorize mo yung mga ginagawa mo. At kapag na-memorize mo yung ginagawa mo, magiging magaling ka doon sa part na yon na ginagawa mo daily. Magiging magaling ka doon, magiging master ka doon. At kapag na-master mo yun, you become the master of it, and you can use it to become successful. So if you become the master of it, you can also monetize your skills that you develop by repeating it daily. So yun lang, no. Practice tayo kahapon. So yung goals natin is maging MVP, maging champion sana sa basketball league ngayong season 5 ng Catcher Basketball League. So kaso walang participation, walang nakikipag-cooperate yung sa team natin. Nasa 4 o 5 lang kaming active. So wala masyadong pero I don't see progress. I don't think na magiging champion kami.
ng walang practice, 'di ba? Kasi yung mga nagcha-champion, grabe ng practice ng mga yun, eh. So, ikaw ba gusto mong maging champion tapos yung yung team mo is walang cooperation? So, siguro magiging magaling tayo as a individual player, pero pagdating sa basketball kasi kailangan ng team, eh. Kaya nga lilimang player ang nasa loob, kailangan ng teamwork. So, walang teamwork kasi walang practice. So, I don't expect to be a champion. Pero malay natin, bilog ang bola at saka malay natin, marurunong din pala sila maglaro. For me, yun lang, gagawin ko yung best ko. Ibibigay ko lahat ng best na magagawa ko. At hopefully, umangat, mag-improve yung skills natin about sa basketball. Kasi dati naman ako naglalaro ng basketball. Although medyo aminado ako na mahina katawan ko kasi yung lakas pala guys, hindi pala siya siguro hindi siya given. Siguro meron din mga gifted na talagang binigyan ng ganong lakas sa paglalaro ng basketball. Hindi ko lang alam kasi ako guys, hindi talaga ako nagdaan sa mga training, practice. Hindi ako yung physically ngayon lang ako kung kailan nagkaedad, eh. So, as I see myself from now, sa dati, medyo malayo na yung gap at malayo na yung narating natin. Kasi dati, 2 takbo lang ako lagi niyan pag whole court yung laro. Hindi ako tumatagal sa laro. Pero ngayon, kaya ko nang maglaro ng 3 game. Sunod-sunod yun, lagi rin akong natakbo. So, yun yung nakita kong improvement sa akin. Pagdating sa skills kasi, dati ko nang prinactice yan, eh. Yung mga galaw, yung mga moves sa loob ng ring. Nasa Pinas pa lang ako. So, yun yung lagi kong ginagawa. Pero iba kasi pag whole court, eh. Kailangan mo tumakbo pabalik sa court nyo para i-shoot yung bola. Kailangan mo tumakbo pabalik para magdepensa. So, sobrang nakakapagod siya. Hindi siya ganun kadali. So, kailangan mo ng maraming energy para magawa yun. So, ayan. Siyempre, pagka-uwi natin dito kagabi, nagbasa tayo ng Bible. Nagbasa tayo ng libro. At natulog. And then, pagkagising kaninang umaga, jogging ulit tayo. Kahit na ang bigat ng katawan ko, parang kulang pa ako sa tulog. Pero, pinilit ko pa rin bumangon para kapag-jogging. So, kanina, ang gagawin ko sanang ikot is 10. Kaso, pagod na ako. Siguro, may epekto yung pagod na nangyari kahapon. Kasi nakadosing ikot ako. Tsaka pinulikat na nga ako ng laro namin pangalawa, eh. So, may epekto siya. Ngayong araw na to, 5 ikot lang tayo. Which is 10 sana yung gagawin ko. Hindi natin kinaya. Pero tingnan natin bukas. Matutulog ako ng maaga mamaya. Siguro mga 10 or 11. Tapos gising tayo ng alas 5. And then punta ulit tayo doon. Para mag-jogging muna at maglaro. So, ganun yung ginagawa kong routine. Jogging muna bago maglaro. Para medyo warm up na yung katawan natin. So, ang napansin ko lang din sa laro is parang nawala yung shooting natin. Kasi siguro, laging sobra, eh. Laging malakas yung tira ko. Nabago na yung tira natin dahil sa siguro lumalakas na yung katawan ko. Yun lang. At saka syempre, babasahin natin yung kagabi ay kaninang umaga bago tayo pumunta ng Oval. Ito yung nabasa natin. So, October 9 ngayon, 2023. Alas 6 ng umaga, 6:13. Daniel 8 verse 12. And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered.
So, practice guys, and you prospered. So, yun lang din. Parang sumasalamin siya sa mga ginagawa ko rin siya, yung pagpa-practice at magpo-prosper. So, tuloy-tuloy ko lang yung pagpa-practice. Na-inspire din tayo dito sa na to, nabasa natin sa Bible. Ngayon naman, pagkagising ko ngayon lang, 5:25. And they, Luke 18 verse 34. And they understood none of these things, and this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. So, and this saying was hid from them. Tinago. What will thou that I shall do unto thee? So, Luke 18 verse 41 na to guys, no? So, merong isang taong, lumapit sa Panginoong Hesus at gusto niyang gumaling, magkaroon ng paningin kasi bulag siya. Tapos, tinanong siya ni Jesus Christ, what will thou that I shall do unto thee? And he said, Lord, that I may receive my sight. Tapos, verse 42, and Jesus said unto him, receive thy sight, thy faith hath saved thee. So, yun guys. Ito lang yung nakuha kong lesson dito at lagi ko nang naririnig to. Ang sinasabi lang dito, ask and it shall be given. Knock and it will be open. So, you have to ask. By asking, guys, you have to believe. You have to have faith that you will receive what you ask for kay Lord. So, ang ganda, no? Ang ganda talaga. Kaya, hindi alam ng Diyos kung ano yung kahilingan mo. Kung ano. Kasi, think about this. God knows your thought. Even bago mo pa ito sabihin. Alam niya na agad kung ano sasabihin mo. Alam niya na agad kung anong laman ng isipan mo. Kailangan mo lang hilingin sa Panginoon at magtiwala. So, naniniwala ako na makukuha ko yung mga pangarap ko. Salamat sa Diyos. At nagtitiwala ako dun. Yes, nagtitiwala ako. And by this moment, kailangan ko talagang i-adjust yung sarili ko. Kailangan kong baguhin yung pananaw ko, yung mga perspective ko, the way I think, the way I view the world, and the way I see people and how they totally think. Yun yung kailangan mo kasing talagang mag-aral. Siguro nakakatulong din yung mga binabasa ko, mga libro. To be trusted, you have to trust. Diba? You have to trust without expecting in return. Yun yung yun yung talagang yung malaking hamon para sa atin, yung magtiwala. Diba? So, ang hirap kasi nung tiwala ibigay at mahirap din siyang kunin kapag hindi tama yung attitude mo. So, kailangan mo ng self-improvement. Kailangan mong, para magawa yun, kailangan magbasa ng mga libro, kailangan manood ng mga video that will inspire you to do the good things. So, kapag ginagawa mo yung good things, alam mo guys, talagang bumubuhos ang pagpapala ng Diyos. So, ako, I now commit to myself and to the Lord. I commit myself to the Lord and to myself. Kasi masyado akong attached dati sa mga pangarap ko. Totoo, guilty ako dito. Na talagang
Hindi ko alam kung paano ko siya makukuha, pero talagang gustong-gusto ko na siyang makuha. Pero hindi siya binibigay ni Lord kapag hindi tama yung attitude mo. So you have to make an adjustment. You have to do what is good. Ito lang kasi ang naano ko eh. Kung ganun naman pala, ibibigay ng Diyos yung para sa'yo. Kung yung way ng para pagpalain ka ng Panginoon is sundin yung kalooban niya, gumawa ng mabuti, mag-isip ng mabuti, so why not hindi yun yung gawin mo? Diba? Why not? Kumbaga, binigyan mo nga ng pansin or you give a try to the something na hindi na nag-work sa'yo eh. So bakit hindi mo ibigay? Why don't you give a try to what God's saying na sundin mo yung kalooban ng Panginoon? Seek first for the kingdom of God, and all things shall be added unto you. Okay? So, that's it for today's video. At anong oras na? 7:47, 5:47. Pupunta ako ng dorm. Mag-workout ako. That's it for today's video. Maraming salamat and God bless us all.